Dalawang magkahiwalay na bangkay ang natagpuan sa Calbayog City ng Northern Samar. Isang babaeng public teacher at lalaking college student ang walang awang pinatay ng mga di kilalang suspect. Natuklasan na magsyota ang dalawang pinatay at dito iikot ang kwento na ating isasalaysay ngayon. Paano nangyari ang ganitong klaseng krimen? Panoorin ang buong kwento ni Jade Bestudio at Rowan Lamparas ng Calbayog City. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Ang Calbayog City sa Northern Samar ay isang lungsod na hitik sa likas na ganda at tahimik na alindog. Mula sa rumaragasang talon ng bangon bugtong, sa bughaw na dagat at malinis na baybayin hanggang sa masiglang pamumuhay ng mga Kalbayognon, ramdam dito ang payapang buhay na yakap ng kalikasan at kultura. Sa bawat kalsada at tanawin, may kwentong nagpapainit ng puso. At sa gitna ng kagandahan ito, namukadkad ang isang pag-ibig, isang public teacher na buong pusong naglilingkod at isang college student na puno ng pangarap. Sa ilalim ng parehong langit ng Calbayog, nagtagpo ang kanilang mga landas at dito nagsimula ang kwento ng dalawang nag-iibigan. Si Jade Andre Bestudio at Rowan Jelen Lamparas ng Calbayog City. Ang pag-ibig ni na Jade at Rowan ay nagsimula sa payapang saya. Sa bawat araw na magkasama, ramdam nila ang gaan ng loob at ang saya ng simpleng presensya ng isa't isa. Unti-unti nilang ibinahagi ang kani-kanilang mga pangarap. Si Rowan, isang guro, ay nangangarap na maging punong guro balang araw. Habang si Jade, isang college student, ay pursigidong maging isang matagumpay na mechanical engineer. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, komportable sila sa isa't isa. Parang natural lang ang lahat. Araw-araw, sinusundo ni Jade si Rowan sa paaralan matapos ang kanyang klase. Isang effort na puno ng lambing. At kapag si Jade naman ang nasa court, buhos ang suporta ni Rowan. Kilala si Jade bilang basketball player na sumasali sa iba't ibang liga sa bawat barangay. At sa bawat laro, nariyan si Rowan, nakangiti, pumapalakpak at naniniwala sa kanya. Sa kanila, ang pag-ibig ay pagtutulungan, pagsuporta at paniniwala sa pangarap ng minamahal. Ngunit tulad ng maraming kwento ng buhay, hindi laging nananatiling perpekto ang lahat. Isang araw, dumating ang hindi inaasahang trahedya, isang pangyayaring yayanig sa kanilang mga pangarap. June 14, 2022, pinatay ang dalawang magkasintahan. Ang mga biktima, si Jade Andre Bestudio at si Jelen Lamparas ng Calbayog City. Si Jade ay isang second-year college student ng Calbayog College School sa kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering, samantalang si Rowan naman ay isang public teacher ng Calbayog City National High School. Ang mga suspect ay sina Glenn Baculpo, 35 years old, Jericho Payos, 22 years old, at isang bata na tawagin natin sa pangalang John, 15 years old, at isang menor de edad. Si Glenn at Jericho ay dating may mga kasong robbery sa kanilang mga lugar at itong si John ay hinikayat nilang sumama dahil magkakilala sila ni Jericho. June 13, 2025, araw ng Biyernes. Isang Biyernes ng hapon, habang papalapit na ang gabi, ramdam niya ang pagod mula sa sunod-sunod na gawain sa buong linggo. Kaya naman napagdesisyonan ni Rowan kasama ang kanyang mga co-teachers na kumain sa labas bilang munting gantimpala sa kanilang sarili matapos ang isang nakakapagod na linggo. Bago sila umalis, nagpaalam muna si Rowan sa kanyang ina. Sinabi niyang kakain lamang sila sa isang lugar at nangakong magpapadala ng mga larawan kasama ang kanyang mga kasamahan. Pumayag ang kanyang ina. Masaya lang na makita ang anak na kahit pagod ay marunong maglaan ng oras para sa sarili. Ngunit may paalala ito,
Umuwi agad matapos kumain dahil ayon sa kanya, marami raw masasamang tao sa labas, lalo na kapag gabi na. Ngumiti si Ruan at nangakong mag-iingat. Hindi niya alam na ang simpleng gabing iyon na nagsimula sa tawanan at pahinga ay mag-iiwan ng pangambang babago sa tahimik na takbo ng kanilang buhay. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga guro, tinawagan ni Ruan ang kanyang nobyong si Jade upang sunduin siya at sabay na umuwi. Nagkita sila at naghintay ng pampasaherong jeep sa isang waiting area na medyo tahimik na dahil papalalim na ang gabi. Sa kanilang paligid may 3 lalaking tila matagal nang naroon, nakaupo, tahimik at waring nagmamasid. Hindi agad yun pinansin ni Ruan at Jade. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isa sa mga lalaki, si Glenn, ay biglang nagdeklara ng hold up. Sa takot, napilit ang ibigay ni Jade at Rowan ang kanilang mga gamit. Sa gitna ng kaguluhan at pangamba, dinala sila ng mga suspek palayo sa maliwanag na bahagi ng kalsada patungo sa isang liblib at madilim na lugar. Sa kabila ng matinding takot, sinikap ni Jade na maging matatag at humanap ng pagkakataong mailigtas si Rowan. Ngunit mag-isa lamang siya laban sa 3 lalaki. Sa bandang huli, nanaig ang lakas ng mga salarin. Ilang saksak ng kutsilyo ang natamo ni Jade sa katawan hanggang tuluyan itong namatay. Dinampot ng mga suspek ang katawan ni Jade at itinapon sa damuhan sa isang gilid ng kalsada. Lubos ang dalamhati at takot ni Rowan dahil sa pangyayari. Nakiusap siya sa mga salarin na huwag siyang saktan. Ngulit sa takot ng mga suspek na isuplong ito sa mga pulis, ay nagkaroon sila ng isa pang plano. Ang gahasain at patayin si Rowan. Ang batang si John na menor de edad ay tumutol at nagsabing hindi iyon ang kanilang napagkasunduan. Subalit dahil siya ay mas bata at walang kapangyarihan, hindi niya napigilan ang mas matatanda. Sa mga sumunod na sandali, naganap ang isang malagim at hindi makataong krimen laban kay Rowan. Ginahasa ito, pagkatapos ay pinatay ng mga suspek. Nang mapagtanto ni John ang bigat ng kanilang ginawa, siya ay nataranta at tumakas, habang ang 2 pang suspek ay iniwan ang bangkay ni Rowan hubot-hubad sa damuhan. Kinaumagahan, balisang nagising ang ina ni Rowan at napansing hindi nakauwi si Rowan sa kanilang bahay. Tinawagan ng nanay ni Rowan ang isang teacher na kasama ni Rowan nung gabing sila'y kumakain, pero ang sabi nito ay umuwi na ito dahil sinundo ng kanyang nobyong si Jade. Dahil sa hindi mapakali ang ina ni Rowan ay pinuntahan nila ang bahay ni Jade. Doon nila napag-alaman na di din pala nakauwi si Jade sa kanilang bahay kagabi. Dahil sa matinding pag-alala, nag-report kaagad ang mga magulang ni Rowan sa Calbayog Police Station. Doon sa station, may tumawag sa kanila na may nakitang bangkay sa isang damuhang bahagi ng diversion road sa Barangay San Policarpo. Agad na kinumpirma ito ng mga kapulisan at dito natukoy na ang bangkay na ito ay si Jade Andre Bestulio, ang nobyo ni Rowan. Matinding takot ang naramdaman ng magulang ni Rowan dahil sa pangyayari. Dahil dito, nagporsiging hanapin ng mga magulang si Rowan. Bandang 9:00 ng gabi, may nakapag-report sa kapulisan na may isang bangkay ng babae na natagpuan sa isang liblib na lugar sa Barangay Bagachay. Dito nakumpirma ng pamilya na ito ang bangkay ni Rowan. Tuluyang gumuho ang mundo ng pamilya ni Rowan at ang buong eskwelahan ng Calbayog High School sa sinapit ng guro. June 15, 2025. Nakonsensya ang minor de edad na suspect na si John at sumuko sa mga kapulisan. Sinamahan ito ng isang abogado at DSWD upang isalaysay ang buong pangyayari. Dito natukoy ng mga kapulisan ang kinaroroonan ng mga suspect. June 16, 2025, naaresto ang 2 suspect na sina Glenn at Jericho at kasalukuyang nasa kustodya ng Calbayog Police Station. Samantalang ayon sa autopsy, lumabas na may saksak sa katawan ang bangkay ni Rowan. Basag ang bungo at positibong ginahasa ito ng mga suspetsyado.
Dahil dito, sinampahan ng kasong robbery with homicide, aggravated by rape, ang mga dalawang suspect, samantalang nasa kustodya ng DSWD ang minor de edad na si John. Nakahimlay ang katawan ni na Jade at Ruan sa mga kani-kanilang pamilya at patuloy na sinisigaw ang hustisya para sa kanilang mga anak. Samantala, hati ang pananaw ng mga tao sa social media sa pangyayaring ito. Hindi daw ito magagawa ng mga suspects kung hindi ito nagdodroga at dapat daw ibalik ang death penalty dahil walang takot ang mga tao ngayon na gumawa ng krimen. Ano sa tingin niyo sa kwentong ito? Ano ang nagtulak sa mga suspects upang gawin ang kahindik-hindik na krimeng ito? I-comment ang inyong mga hinanaing at babasahin natin yan lahat. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories, ingats!